Hello everyone and welcome to another episode Episode of Sa Atin Lang To Promise. The podcast. The podcast. Ang feeling na naman. Bakit ka ba kasi? Wala, ganun talaga. Alam na naman, ganun talaga sa totoong buhay. Alam na mag-fake-fake ako dito, guys. Wala, sa totoong buhay talaga ganun ako. Alam nyo, may nag-comment, nakakatawa. Ano sabi niya? Natutuwa daw siya sa mga side jokes ko, tsaka sa mga ads. Sabi ko kay Ri. And then, siya nagpakita sa akin. Sabi ko kay Ri, anong ads? Anong ads daw yun? Alam mo, yung mga kanta-kanta mo, malamang. Kasi bigla kasi siyang kumakanta. Ads pala yun, guys. Ads pala tawag niya. Anyway, our topic for today is highly requested. Well, hindi niyo siya kino-comment, pero alam kong highly requested niyo siya. Ano yun? Hindi, wait, kasi hindi niyo siya super kino-comment, pero alam ko sa sarili ko na marami nagre-request na tong topic na to because alam ko sa kaibuturan ng puso niyo yun eh. Nasa puso nila yun. Kahit di nila i-comment, nakikita ko yun. Nafe-feel mo inain ng ano nila. Nafe-feel ko yun sa puso nyo, sa isipan nyo na, shit, kailangan nila mag-release ng ganitong topic. Because our topic for today is, can you be friends with your ex? Ay. Right? Sa mga nanonood dyan, alam ko gusto nyo i-topic to kasi allegedly, yeah, love, allegedly, sabi, based on my research and our research, ano daw, common daw yan sa Walawa community. Yung being friends with their ex. Like, ano siya, parang universal experience ng most of the lesbian people daw. Well, technically speaking, based sa mga nakikita natin online, marami nga siya. Ay, ako hindi ko alam. Feeling ko depende siya sa experience. Kasi parang ako, ginawa yun sa akin, pero like, devil way. Pero like, later na yon. Okay, so, before we start, can we define a friend? Like, paano ba kapag friend? Paano ba kapag friend? Sige, ako muna. Ako kasi guys, personally ha, bilang lang sa mga daliri kong to, ang kaibigan ko. Like, ilan lang ba? Like, super bilang lang talaga. Hindi siya lagpas-10. And hindi nga rin ata siya abot ng 10. Kasi for me, when you say friends, it's like, for me tinuturing ko kasi ang mga friends ko na like, people that I really respect the most and that I love the most as well. Pero, kumbaga, ang difference lang niya sa relationship, wala lang ownership yun. Kasi syempre, they can be friends with anyone. Unlike you, ikaw, hindi ko pwede makipag-shotaan kung kanina, baka itakin kita. Mga, ganun ang, ganun ang... Okay. Ganun ang difference. Pero, same sa kanila, like, nagtatampo ako sa kanila kapag parang ganito, ganyan. Pero like ako, sinasabi ko naman sa kanila, nagtatampo ako. Like, for example, kay Sheng, hindi niya na ako kinikita. Well, nagtatampo ako, but at the same time, hindi siya so much na tampo na serious. Oo, na like para i-cut off siya. Hindi naman kasi, bilang same sa'yo, like nagiging understanding and patient din ako sa kanya. Okay, busy yung friend ko, so wala, hindi valid yung tampo ko. So, kailangan ko siya intindihan. So, basically, ganun sa akin yung friend. Like, kapag talaga friend sa akin, I am really a friend. I'm loyal to you. I'm faithful to you as a friend. Like, lahat ng secrets mo hindi ko sabihin. And, yung friend, I think next siya sa family and sa jowa na tatakbuhan mo tatakbuhan mo kapag meron kang kailangan or like you need help. Like kahit hindi material things yung help, like kahit emotional help, ganon. So for me, ganon yung friend. And like syempre, kapag friends ko din, ako personally guys, clingy kasi talaga akong tao. So, hinahag ko rin yung friends ko, kinikiss ko sila. But like dito lang. Tapos, basta like alam niyo na ng friends ko sila is kaganyan. Like naalala ko nung shoot kami dati nung college. Ang service kasi namin nun, L300 na van. Tapos, nakaganyan talaga ako sa kanila buong biyahe. So, like, clingy talaga ako na friend. So, for me, ganun ang friend. And someone na you can trust din. How about you? Sa akin kasi yung friends is, kunyari, pag may mga problema ka, masasabihan mo. Tapos, someone na, masasama mo sa mga random things, yung mga ayaw mo sa kung ano-anong mga kagagawan mo sa buhay, mga ganon. Tapos, ewan ko, parang
in a way, companion mo rin sila in life. Di ba, love, para siyang jowa. Oh, jowa siya, pero din. hindi siya jowa. Like hindi jowa. Like, parang kasi same na kasama mo sa ligaya, sa lungkot din minsan, sa mga fun things, ganun. Tapos, ayun, sa pagsasabihan mo rin yung secret, tapos yung, minsan na nakikita mo pa, hubad-hubad yan eh. Oo. Parang, ang ano kasi, pag sa first nakita hubad, parang magtatawanan lang kayo, parang nating, walang last na nafe-feel. ganun. Kasi ako, like, naka-experience ka diba, nakasabay yung maliging friends mo? oo, sila din yan, nakasabay ko maligo sa. Ako din, yung mga college friends ko, naligo na kami sa doon ng Oo, sabay-sabay. diba? Wala lang, lang. parang hindi mo lang pag nakita mo yung ano niya, parang, ay, wala ka naman ganun nafe-feel, like sa jowa mo. Oo. Wala lang, parang, tayo ano ba yan? Parang mga ganun O, lang. parang nagkakagawan pa kayo. Lo, ganyan pala yung ano mo, dede mo. Like, nagko-compare pa kayo. Wala lang, parang normal siya. Kahit, di ba ako, bayo ko, sila mga straight yun. Parang wala lang din sa kanya, kahit sa kanila, kahit bayo. Kasi alam mo na friends kami. Kumbaga, hindi sila yung kagaya ng last topic natin, ng mga straight, na mga feeling. Oo, hindi sila ganun. Feeling. Wala lang. Nagko-compare pa nga kami ng mga kabubsan na. Okay, so, yan ang definition natin ng ex. Ano naman ang ng friend? Friends. Okay, so ayan ang definition natin ng friend. Ano naman ang definition natin ngayon ng ex? Kasi parang intertwined sila dun sa topic natin today. Like parang, can you be friends with your ex? Ako nasasagot. Okay, so for you, what is an ex? Siguro, someone na you shared memories with, pero hindi na sila no longer part. Bakit? Wala, parang ang sakit lang. Iniisip ko magiging ex kita, parang hindi ko kaya yun. Bakit mo iniisip? Hindi kasi, di ba, empathic nga ako. So, nafe-feel ko yung sinasabi mo. Ganon. Like, Okay. super ko siya nafe-feel. Oh, sige. Basta kumbaga, parang kung sa libro siya, chapter 1 yun, nasa chapter 2 ka na. Tama na! Masakit siya. Basta basically, parang, parang siyang napagdaanan mo na sa life mo, hindi na para balikan. Hindi mo na Ganun. babalikan. Ha? Ano ba? Huwag mo kasi isipin na ikaw yung ex ko. Sige. Basta yun. Basta your ex is someone na, kumbaga, nasa past na. Hindi naman tayo time travel, di tayo pwede mag-go back sa past, di ba? So, parang yun na yun. It's a, like, closed Done. chapter. Done. For me, ayun yun. Personally, sa akin yun. Wala siyang, dapat wala na siya sa present. Kahit, I think, kahit anong situation, an ex shouldn't be in the present. Yun. Tama. Ikaw, ang tingin mo? For Define me, ex. Ex. Nag-spoken poetry siya. Ex. Ang mga taong minano. Wait, hindi ko ma-define yung ex. Okay, ex kasi guys, sa akin kasi ex ko devil. So, devil yung ex sa akin. Pero I think, depende kasi siya sa tao. Ito naman kasi parang kahit hindi maganda yung mga nangyari sa kanila ng exes nila, parang hindi naman niya para kamuhian. Right? Hindi naman. I mean, like, you still respect them as a person. Ako wala talaga. Feeling ko talaga, like, iba siya. Depende sa kung anong ginawa sa'yo ng tao. Pero okay, sige. Okay, for me, an ex is someone na part na ng buhay mo. And, like, marami kang na-learn na lessons because of them. Yun ang ex. Yeah, tama. And, ang ex ay hindi mo na para takbuhan kapag may kailangan ka. For me, ang ex ay hindi mo na para i-hug and i-kiss. Ang ex ay hindi mo na para makausap pa. Lalo na if you're with someone na. Pero I think, iba to kapag may anak kayo or like meron kayong may shared something. property or joint something. Iba yun. Kasi meron akong kilala na like, yung business nila, tinayo nila, and like, nag-flourish yung business. But eventually, like, in the middle of the business, habang gumagawa yung business, okay siya. Ay, mali. So, while the business is performing well, nag-break sila. Pero tinuloy nila yung business. So, basically, business partners na lang sila. Yeah. And yun yung mga bagay na hindi ko kaya. Kasi pag naging business partners kami nito, tapos ex kami, guys, babalikan ko agad to. Pupuntahan ko siya sa kung saan man siya nakatira, tapos aakitin ko siya. Para balikan niya. Toxic ko, no? Kaya wag mo ako maging ex, ha? Toxic ako, eh.
Dapat lang, jowa lang. Jowa lang, asawa lang. Baguhin natin yung yung situation. Can you be friends with your ex nang single ka? And can you be friends with your ex nang may jowa ka na? Okay, go. I think, kung single ako, tapos, syempre, after the relationship, single naman, hindi ka naman siguro tatalon agad sa relationship. Depende kung who is the pal ka. Unless may nakaabang na, gano'n. May nakabang ka? Ha? Anong nakaabang? Sabi ko, situation lang yun. Okay. Oh, di ba, kunyari, ako, kunyari, ikaw, ex kita. Wag ako! Wag mo ako yung example! Wag ako! Ano na lang, kung may ex ako sa imagination. Oh. Example ako. Oh, di ba? Gano'n. Tapos, single ako. Mm-hmm. I think, hindi pa rin ako makikipag-friends sa kanila. Kasi parang awkward. Like, syempre, hurt kayo. Kasi, nag-break kayo. Gano'n. Tapos, yung tara, labas tayo. Ano yun? Ay, oo. Kasi, syempre, yung mga friends yun yung sila yung mga nakaka-hangout natin. Oo. I think, hindi rin. Kasi, for me, kung like, kakabreak nyo lang, dapat nga, like, no contact, no information, no news about your ex na, like, dapat wala kami nalaman. Right. Parang for me, that's how you, like, deal with your feelings. Mm-hmm. And how you heal, ganun. So, I think, kahit kung single man, I think, hindi pa rin. Like, hindi ka pa rin pwede maging friends with your ex. Tas, Lalo na kapag kapag may partner pag ka may na. partner ka, imagine, kunyari, in-story yung partner mo, nag-reply ex mo, stay strong. Di mo alam kung legit or sarcastic. Di mo alam kung sarcastic o ano eh. Kung okay naman yung breakup nyo, I think, for me, hindi pa rin ako magiging okay. Like, kunyari, may ex ako, tapos kunyari, ikaw na yung bago kong partner. Mm-hmm. Ikaw yung partner sa hindi ex ang sa kwenta. Oh. Tapos, syempre, yung story, ganyan. Tapos may ex. Kunyari, kasi nga, friends kayo, di ba? So, parang, pakilala mo naman sa akin yung mo ba? Baliw, no? Bakit ako ipapakilala sa'yo, ha? So, yun, I think personally, I wouldn't feel comfortable na, friends ko, like, kumbaga, lumilibot pa rin kayo sa isang circle ng ex mo. Paano pag yung ex mo, same... Ka-circle. Mahirap, yun yung mahirap. Like, parang, sige, let's say, yung circle nyo is, 10 years of friendship. Tapos na yung jowa kayo, tapos nag-iwalay. Yeah. Siguro, na lang talaga, malalang boundaries na lang. Yun talaga siya. Kunyari, kung mag-hangout kayo, like, ayun, parang, basta may boundaries talaga. Kunyari, di mo na masyadong tatabihan. Di mo na masyadong kakausapin ng one-on-one. Like, siguro kung nag-group conversation, okay lang. Mm-hmm. Pero like, yung kunyari, magchichikahan kayo na kayong dalawa lang na ganyan. Kunyari, upo kayo, magkachikahan kayo. Like, hindi siya okay. Mm-hmm. Pero kung, kung group, naman, kunyari, kakain kayo somewhere with your friends, okay lang yun. Pero for me, kung magiging one-on-one kayo, na mga bonding, usapan, kung ano man, yun, hindi. So, you think it's not sustainable? Oo. Kasi kunyari, kung ako yung partner, tapos yung jowa ko is friend pa with their ex, tapos same circle pa and everything. Anong tawag doon? Retroactive jealousy. Retroactive jealousy. Yun, retroactive jealousy. Ayun yung mafe-feel mo. Kasi kahit tingin mo yun na mafe-feel ko? Hindi yun na mafe-feel ko. Evil ang mafe-feel ko. Basta, sabi ko ako. Ayun, kunyari ako, tapos ganun, may retroactive jealousy pa rin. Tapos kahit, kunyari, kahit para ma-assurance, kung nandun pa rin kayo sa iisang space. Hirap pa rin yan. Mahirap pa rin. Hindi ko kaya yun. Kung ako, hindi ko tayo jojowain kung ganun. I can't be friends with an ex. Kasi nga, di ba, yung definition ko ng ex, ay ng friends kanina, parang, very intimate pa rin. Okay. First of all, if single ako, tas friends with an ex, rurupok lang ako nun kung gagawin ko lahat ng... Hindi ako makaka-move on! Talaga! Yun diba? siya. Mahirap mag-move on kung Number 1 yun. pa. Pangalawa, if may jowa na ako, syempre, respect sa jowa ko talaga. Syempre, ang priority mo na yung feelings mo eh. Oo. Like, priority ko na yung feelings mo. So, hindi na para makipag-friends pa. Marami akong friends. Kahit below 10 lang sila. Marami yun. Kahit dalawa lang, madami na yun. Oo, marami yun. Hindi ko kailangan ng isa pang friend. So, yun nga. Like,
again, hindi ko talaga kaya kasi nga for me, ayun ang definition ko ng friend. And, alam nga naman, ihag-hag ko yung friend ko, i-chat-chat ko siya, like magka-strict kami sa TikTok. Kasi yung friends ko, guys, lahat yung pag may nakita ko, lahat yun, sesendan ko ng ano. So, hindi ko kaya, personally, to be friends with my ex. And kung sa totoong buhay lang, like ako ito, personal experience, I cannot be friends with my ex because binetray niya ako. Sinaktan niya ako, inabuse niya ako, and so much more na kasamaan sa buhay. So, yeah. Cannot be talaga. Kasi for me, ang friend ko rin, guys, I had friends na almost a decade ko silang friend, pero kinut off ko sila kasi binetray nila ako. Hinurt nila ako. So, bakit ako makikipag-friend sa ex ko na ginanon din ako? So, di ba, hindi siya maganda. Yeah, tama. Okay, so, here's the thing. Let's say, open-minded yung tao. Aba, ikaw, let's say, open-minded ka nga. What are the reservations and boundaries, lalo if may present jowa ka na? Hindi, sige, sabihin natin si Mami Oni. Kasi guys, si Mami Oni, very forgiving siya. Idol niya ito, Mami Oni. Kasi ako na, syempre, lagi na ng reality. Pero gusto niya pinapanood yung Toro Fam, lagi niya pinapanood. Hindi, kasi yun nga, like, di ba nga, like, halimbawa siya, kasama niya na si Vince, pero si Rob, like, okay sila. At saka, actually, kung sino ex niya, kahit yung mga ex niyang babae, okay siya. So, okay, let's say, wait ha, pero hindi ko naman sinasabing close-minded kami kasi we can't be friends with our exes ha. Hindi naman yun ganun. Parang kumbaga, if you can be friends with your ex kasi, good for you, ganun na. Parang, okay, good for you. Siguro kung okay lang maging friends with your ex, kunyari kung good naman yung breakup nyo, like wala namang cheating, wala namang like abuse, and just anything bad, okay lang maging friends ka. Pero at the same time, you have boundaries. For example, pag mag-uusap kami, hindi na para mag-usap kayo nung kami lang, or like mag-chat pa kayo sa PM. Parang kamustahan. Oo, parang kamustahan. Hindi na magaganon. Kunyari, like, uy, kamusta ka? May sakit ka? Uy, mga ganon. Wala nang check-ins. Siguro mag-interact kayo, pero like with other people. Or like, in public, with your friends. Hindi na yung intimate pa. Tapos ano rin, sa skinship din. Ayun, hindi na dapat magiging clingy. Kahit clingy ka with your friends normally. Pero kasi iba yun. Kasi ex mo na yun eh. So, parang, kahit sabi mo pang friends na lang kayo, parang, kahit anong way yan, magkakaroon siya ng mali siya. Tama. Kasi kumbaga, Diyos ko, nag-anuhan na kayo yung ex mo. Totoo yun. Ako for me, tama ka, love. Ako naman, ang tingin ko dyan, heavy ako dun sa naging intimate na kasi talaga kayo. So, the fact na, I think iba na yun. Parang, sobrang taas na mental capabilities and emotional capabilities yung kailangan mo in order for you to be friends with your ex. Lalo if, halimbawa, nag-live-in kayo. Oo, tapos parang, nakita mo lahat nung kasulok-sulukan ng katawan niya, pati yung kasulok-sulukan ng naiisip niya, ng puso niya. Kasi nga, syempre, you're very open kasi nga naging partner kayo eh. Tsaka okay, sige, hindi lang to sexually pero alam mo lahat, alam mo yung weakness ng taong yan, alam mo kung sino yung mga taong hindi siya tinuturing ng maayos. Diba yung napanood natin? Sino nga yun? Si Nanay. Si Nanay tsaka si Pa. Si Ma tsaka si Pa. Guys, kasi may napanood kami, si Ma tsaka si Pa. Imagine, 19 years sila together. Living together sa streets. Oo. Tapos, nag-break sila. Pero nag-stay together kasi they don't have any option. Kasi nga, ano sila guys, homeless sila. Oo. Like, naparod lang namin to sa Good Samaritan vlog. Yun. Tapos parang, imagine yung pain kay Ma. Tapos diba, ayun nga, nung paalis na yung si Ma, parang uwi na siya na Cebu. Parang ginagaslit pa siya ni Pa kasi, uuwi ka, sigurado ka ba, yung pamilya mo, di ka tinuturing na ganito, ganyan. Tapos tapos meron siya sinabi dun sa vlogger na tumulong, sabi, hindi, yung mga kapatid niyan, iba ang dyan, ganyan. So parang, alam ni Pa. Alam niya yung pain, kumbaga. Alam ni Pa yung mga pain ni Ma. Hindi, guys, ito kasi tawagan talaga nila. Main pa kasi. Diba? Parang masyado na kumbaga kahit, tingnan mo. Deep eh. Somehow, friends na sila kasi nagle-live together pa rin sila kahit may bago ng partnership pa. Kasi guys, kasama nila sa bahay yung bago ni Pa. So basically, dalawang babae, isang lalaki magkasama. Yun. Kaya nga, diba, tingnan mo, mag-ex na sila, pero they still know yung mga deepest shits nila together. Okay, so ito ang eksena. Di ba, open-minded ang eksena natin.
what if your partner didn't allow you? What will you do and how will you handle it? Ako? I think ikaw sumagot. Okay, so let's say ako, malamami Oni ang pagiging open-minded ko. Tapos halimbawa si Vince. Sige, si Rin na lang. Si Daddy Rin na lang. Halimbawa si Daddy Rin, hindi ako pinayagan. Kagaya nga guys ng sinabi ko kanina, priority ko, yung mafe-feel ng present na partner ko, which is si Daddy Rin. So, parang ang kupal ko, if imamind ko yung mafe-feel ng ex ko, kesa sa mafe-feel nung present na partner ko, I mean, nung current partner ko, di ba parang kupal yun? So, if ayaw ng partner ko, edi hindi. Like, parang, for me, hindi na dapat pag-awayin yung mga ganong bagay. Kasi parang, ang pangit tignan, if ayaw ng partner mo, pero gusto ng ex mo, so gusto mo din. Hindi ba parang... Sana yun na lang ginawa mo. Sana yun na lang. Sana yun na pa kayo nag-break. Kasi magko-compromise ka lang din pala ulit sa kanya eh. Hindi siya na lang sana. Paano kunyari? Paano wag pumayag ako? Like, okay lang sa akin. O di okay. Kasi ang eksena nga natin, open-minded ako. So, parang okay lang sa akin. So, yun yung base natin, di ba? So, again, if ayaw ni Daddy Ri na friends kami ng ex ko, edi hindi. And I think hindi na dapat siya maging away. Let's say, sinabi mo lang na, love, hindi ako comfy na friends pa rin kayo ni Ako, dapat, ang immediate response is, okay, edi, sorry, if ganun yung na-feel, magyan. Hindi na siya, hala, inauna siya dumating sa'yo, kaysa sa, ano ba? Friends lang kami. Ikaw lang, baliw ka lang. Ikaw lang nagbibigay, gawa-gawa mo na sa utak mo. So, wala na dapat mga ganong thing. Kasi ang ex ay ex na, hindi na para Ay, ikaw. Ako? What if daw ako pumayag? Kasi hindi talaga ako papayag. Hindi yun what if. Hindi talaga ako papayag. Well, pagka naman, di wala na, ika-cut off ko na lang. Madali lang naman yun. Kung ayaw mo, ganun, hindi ka comfy. Sasabihin ko na lang na, sorry, hindi comfy yung girlfriend ko. Ba't ka magsasorry? Sa kanya? Ay, mali. Sa akin ka magsasorry lang. Ay, sa'yo, magsasorry ako sa'yo. Tapos sasabihin ko, we can't be friends kasi hindi comfy yung partner ko and mas importante yun. That's it. Yun lang. Oh, yun. Mag-explain ka pa sa kanya, mahal mo siya. Mahal mo siya. So, ayun, wala na, kakataon mo na, like, unfriend, everything. Yeah, right? Oo, parang like wala ng presence. Kasi may nakita ko, like parang interview siya, I think sa TikTok yun. Parang, yung mga kaya daw na maging friends with their ex is ibang level daw nung pagkaano yun. Yun like, nga, di ba? Ang sabi nila, if you can be friends with your ex, you're emotionally mature daw. Oy? Parang ganun to sa Facebook. Parang feeling ko, yun? hindi naman parang tama na i-label nyo na hindi, halimbawa ako, tulad ako, sabi ko kanina, hindi natin kaya. Hindi naman ibig sabihin no, na emotionally immature kami. Hindi eh. Anong gagawin natin? Kasi pagkakatanda ko, sabi, emotionally mature sila kasi parang they can accept that someone is parang can no longer be your partner pa lang. Like, in the future. So, parang, ayun na lang, parang hanggang dyan na lang talaga yung, basta parang ganun, hindi ko rin masyadong gets. So, kapag pala hindi kaya maging friends with their ex, emotionally immature na, hindi ba pwedeng, first and foremost, if may jowa na, nire-respect lang yung partner, pangalawa, hindi talaga. Like, parang okay, I can be casual with you. O, yun nga, kagaya sabi ko kanina, lalo if may shared responsibilities tayo, let's say business partners kami, okay, I can be casual with you, pero hindi na para makipag-friends pa. Kasi again, ang definition ko ng friends, ay taong, pwede ko masandalan, pwede ko tawagan, pwede ko sendan ng reels ng kahit ano, at pwede ko i-kiss and hug. Yun na yun. And I mean, pwede ako maging intimate sa kanila nang hindi sexually Pwede ako maging emotionally, mali. Pwede ako maging vulnerable sa kanila. And I think hindi ka na pwede maging vulnerable sa ex mo. Lalo if done na talaga kayo. Pero may mga nakikita kasi akong relationship online, like, generally, nakikita ko sa TikTok, like, friends talaga sila with their ex, like, nag-hangout pa. Okay, okay. Sabi ko, ibang level din. Yun nga, parang, wag na lang tayong mag-label. Parang na lang, let's just say na, mataas talaga yung emotional and mental capacity na meron sila, capabilities nila. So, allegedly, why is it common in the Walawa community? Tingin mo ba common siya?
Kasi again, ako, sabi ko kayo na, di ba? For me, parang hindi siya common. Kaya nagulat ako nung parang naano ko na common siya pala. Kasi, O ikaw, with the people around you. before, nung high school, kasi we're like a big circle kasi ng mga Yung mga bayots. ng mga budding. Like, kahit hindi lang yung sa group namin, we have friends and kahit like ibang school, may mga group din sila ng mga walawa. Tapos, ayun talaga, like, nagiging, syempre, yung mga relationship dati, mga high school pa naman yun, magka-college. Hindi talaga tumatagal ng super. Okay. And most of the time, nagiging magjowa yung nasa isang circle. Or like, kunyari, circle tayo. Ay, ako, may circle ako. Then, nasa ibang circle ka. So, naging mag-ex tayo. O, tas, syempre, parang, magkakakilala na yung mag-hangout pa rin. Yun, tapos, I think, depende kasi. I think if you're really, like, involved with a lot of, like, gay people, possible siya na mangyari na, ayun, magiging common siya sa paningin mo. Kasi ako, nagka-friends din naman ako ng mga bading din naman, na like me. Pero wala akong alam na friends sila with their ex. Like, for real. Sa amin, kasi sa akin, like, ang dami, may ilan ba kami? Siguro, mga isang classroom siguro. Basta marami kasi akong kilalang Tsaka like, parang, okay. School, like, very, there's a lot of friend group and circle. So, like, kilala ko yung mga naging mag-ex, tapos ngayon, naghiwalay na sila, pero nasa circle pa rin sila nag-hangout. Ganun. So, I think it depends if you have a lot of gay people around you. Or like, a lot of walawa na, like, couples person around you. Siyempre, makikita mo nagjo-joan yung mga yan. Interesting. Kasi, kunyari, lagi kayo nag-hangout. Imposibleng wala magka-developan. Kunyari, like, mathematically speaking, mataas ang probability na magka-developan ang, like, lalo na kung bigger circle. Kunyari, kung 20 kayo, hindi mo labang dalawa dyan, magka-developan. Ganun. Tapos, pag nag-break, friends pa din. Pag nag-break, friends pa rin. Tapos, may chance pa na, syempre, break na sila. In the long run, may magkaka-developan na naman dyan. Kunyari, doon naman siya sa iba ma-develop, ganun. Like, mathematically speaking, it's not impossible. Okay, so now na iniisip ko siya, parang feeling ko possible siguro siya if and only if your ex has been good to you. Yun lang yun. Kasi ako, again, speaking from experience, I really can't be friends with my ex. Kasi demon nga siya, again. Pero, like, habang nakikinig ako sa'yo, iniisip ko, I think pwede nga lang siya if okay naman talaga kayo to begin with. Kasi minsan, di ba, may mga nagbe-break just because, parang hindi tayo nagkiklik masyado. Or hindi na same page. O, like, hindi na same page. Or like, parang friends lang pala talaga, no? Okay. Kasi yung mga ganun, lalo na pag yung mga galing silang friends, tapos naging magjowa, parang, I think we're better na maging friends lang talaga. Ako okay, hypothetically speaking, if magbe-break kami ni Ri, sa totoong buhay lang, kaya kong maging friends sa'yo. Kahit na hindi ko siya ugali. You wanna know why? It's because you're so kind to me. Wala kang, so far wala ka pang ginagawang evil sa akin. So parang if mag-break tayo, wala akong masasabing masama sa'yo. Ano? Ba't tumatawa ka? Kasi magiging first tayo, tapos sasabihin mo, aakitin mo. Nalaman niya na yung plano ko, paano na lang? Sasabihin mo, magiging first tayo, tapos pupuntahan mo ako lagi. Paano mo nalaman? Ako, sinabi ko kasi pala di ko sinabi, guys. Nalaman tuloy yung plano ko. Secret nga lang natin yun eh. Anyway, hindi. Pero kidding aside, again, kaya ko maging friends with her kasi super bait talaga niya. Like, wala talaga akong masabing masama sa'yo. I think ang pinaka-negative ko na masabi sa'yo is may pagka-toinks ka sometimes. Like, makakalimutin ka and like so much more. Pero, devil, wala. So, I think I can be friends with you and I can be business partners with you. I can be casual with you. Because you're so kind. Wala talaga akong masabi sa'yo, love. Pero I think ikaw lang yun. Pero again, nakakita nga ulit kita. So, hindi tayo lang ulit. So, wag mo na akong i-friend. Wag mo na akong i-break. Para tayo pa din. I think if ever mag-break din tayo. Kaya mo ba ako maging friend sa sama na ugali kong to? Siguro magiging mutual sa lang tayo online. Parang hindi ko kaya talaga siya maging ex, guys. Kasi, alam nyo, dati, syempre, nung like, bago kami nito, crazy nga ako, diba? So, parang,
nagkaka-retroactive jealousy ako. Actually, hindi ko kilala ex niya. Hindi ko pa nga nakikita yun eh. Like, at that time hindi ko alam yung pangalan. Wala talagang kahit ano talaga. Tapos, itong friend ko, sabi niya sa akin, bakit ka ba nagkakaganyan? Sabi ko, kasi ginawa niya, ganyan. Alam nyo, ito ang nagpagising sa akin. Para sa mga nagkaka-retroactive jealousy dyan this might help. Sabi sa akin nung friend kong yun, bakit ka na-hurt na tinrato niya ng maayos yung ex niya, and like, wala silang naging devil na, wala, like, parang, kumbaga, wala ka daw ginawang something wrong talaga dun sa ex mo. So, bakit daw ako kailangan magselos? Or, bakit daw ako dapat ma-feel bad? Dapat nga daw maging happy ako eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, bakit dapat nga sa akin lang yung mga ganun-ganon. Tapos, sabi niya, kasi, it only means na yung partner mo, mabuti talaga siyang tao. Kasi, kung anong ginawa niya dun sa ex niya, may chance na gawin niya rin sa'yo. So, for example, nag-break kayo kasi niloko mo yung ex mo. May chance na gawin mo yun sa akin. Kasi ugali mo na siya. Like, or kahit di mo siya ugali, nagawa mo na siya. Pero, yun nga, sabi nung friend kong yun, wala siyang ginawang kahit ano doon. Then meaning, girl, mabuti talaga siyang tao kasi wala na siyang gagawin sa'yo masama. And alam nyo, na-prove ko nga, kasi hilig ko siyang interviewin. Na-prove ko nga, guys, na kung ano rin yung mga nagawa niya sa ex niya before, na mga something wrong, yun lang din yung mga nagagawa niya sa akin. Like, yung mga hindi siya nagsasabi, madalas. Pero, which, na-fix naman niya yun ngayon. But, my point is, anong point ko? Yun. So, if may retroactive jealousy kayo, tapos, kasi, okay naman yung partner nyo. Ganun. Kasi okay yung partner nyo, di wag na lang pala. Kasi parang pinapahirapan lang natin yung mga sarili natin. Kilala kung okay naman siya. Pero kung, kunyari, may narinig kayo na, ay, cheater yun siya sa dating part. Ilang beses niya niloko? 10 Doon beses. kakabahan. Naku, yun, di na jealousy yung mafe-feel mo. Takot kayo. Toxic or valid ba, nahayaan mo yung partner mo to be friends with their ex? Okay. For example, me. I'm still friends with my ex. Okay lang ba? Like, toxic ka ba? If di mo ako hayaan? Or valid ka ba if hahayaan mo lang ako? Ako, I think valid. Valid siya. Valid na ano? Valid na, kunyari, hindi kita hayaan or hayaan man kita. I think depende na ngayon sa kung ano yung mafe-feel mo. As a partner? Yeah, as a partner. Kasi there's some people na okay lang sa kanila na yung jowa nila is still friends with their ex. Like, kaya yun ng mental health nila and ng emotional health nila. Like, I mean, good for you guys kung kaya nyo yun. Let's now play a game, which is Never Have I Never. Basically, Never Have I Ever lang siya. Pinaarte ka lang kasi maarte po ako. Okay, so you read. Okay. So we have 7 questions. Have I never naging friend ang ex? Wait, oh my God. Anong oh my God? Di ko narinig sa akin. I think yung first ka, parang kasi nasa isang circle lang kami. So somehow parang naging friend kami. Pati mo ikaw ito talaga parang kikwento nakakapikon. Kasi like, parang ikaw lang na, kaya nga nag-oh my God, kasi parang inisip ko. Pero like, hindi naman kami nag-interact talaga. Pero siyempre, same circle nga eh. So parang nakakasama pa rin, paminsan-minsan. Doon ko yun nga kasi, nag-hangout, like, di ba, yung kwento ko sa'yo, nag-beach trip, tas nasama siya kasi nga isang circle kami. Okay, sige. Pero like, hindi ko naman siya nituring na friend. Friend na. Baba na. Ako hindi talaga. O sige, kasi dahil nakakasama sa isang circle, sige na lang. Okay. Coming for experience pala yung mga pinagsasabi mo kanina. Nalika sa... Oh. Okay. I mean, di ba sabi ko anong high school ako? So, tingin mo kanino galing yun? Ibang person? Hindi, sa friends mo, like kala Jels. Oh, nga, syempre sa friends ko rin, tsaka sa akin din. Pero like, maraming jowa nun. Okay. Have I ever nagka-jowa na friends with their ex? Ano, nagka-jowa ng friends with their ex? Oo. Parang wala akong friends with their ex. Actually, si pala, tsaka si... Hindi, nagka-jowa. Yung jowa mo, friends with their ex. Wala. Ay! Meron pala, guys. Oh my God. Pero, devil pala to. Kasi, pinaniwala niya lang ako na best friends sila nun. Pero mag-shota pala sila. So, I think iba naman yun, no? Hindi, kasali pa rin yun. Hindi kasali yun! Hindi kasali yun. Kasi sinabi niya best friend, Pero ang totoo, magjowa sila. Kumbaga, hindi yun. So, minamanipulate mo din ako. Huwag mo ako i-manipulate. Hindi yun ang katotohanan. Ang katotohanan na magjowa sila. Wala. Sige, pagbibigyan kita.
Ano pagbibigyan? Huwag mo ako minamanipulate niya ako. Ako, oo, ako. Di ba yung una, di ba, sinasabi? Ay! Oo. Di ba, binidyo call pa sa bahay ko yung ex. Ayun. Yung pangalawa, kasama pa sa bahay. Ayun, lagot kayo guys. Wala ako dyan. So, minus na ako. Talo ako Okay. Pangatlo, never have I ever jumawa ng ex niya. Ay, ako, I haven't. Pero yung friend ko. Yung friend ko, guys, ginawa yung ex niya. Gusto niyo ba interview natin siya? Kasi gusto niya magpa-interview talaga dito. Pwede ba? Gusto niya mag-guest. Pwede naman, kasi naman siya eh. Let's see. Oo, malalaman natin sa mga Ikaw? susunod na episode. Ako wala naman. Never have I ever nakipag-break, then nag-initiate ng friendship after. Kami pa nag-aaway kami, parang naisip ko. Halimbawa, kasi ako guys, mahilig ko makipag-break kayo. Toxic kasi ako eh. Tapos, iniisip ko, buti maging friends na lang kami. Pero hindi ko naman in-initiate sa'yo. So, sa utak ko lang, hindi counted yun. Eh kasi nga, pag nag-break na sabihin mo, akin mo lang ako. Ako never naman, I think never pa ako napag-initiate na kahit sa mga previous ko na let's be friends after this. Never. So, wala. Never have I ever nakipag-away kasi friend ng jowang ex niya. Ako yun nga, pero in reality, ginagaslight nga lang niya ako, so hindi counted yun. Kasi hindi sila friends. Okay. Magjowa talaga sila. Okay. Ako ba? Kumain pa naman. Yeah, Oo. ako, oo. Nakapag-away. Alam mo, ito ako'y naubos. Down! Ito na lang, 4. Ano 4? Oh, 3 na down ko eh. Hindi ba 4 na daw na Hindi, down? 3 lang Okay. Okay. 6. Never have I ever pumayag na maging friend sila ng ex niya. Hindi. I haven't. Ako hindi rin naman. Parang dududa ka. Kasi di ko maalala eh. Love, pumayag ka na maging friends kayo. Eh, di ba nag-down ka sa una, so down ka ngayon. Hindi ako pumayag, pero nasa circle lang kasi kami. Pero hindi ako pumayag, okay? Sige. Okay, last one. Never have ever nagkaroon ng ex na hindi alam ang boundaries niya as an ex. Ako, parang I have. Ako din. Si ex ko baliw yun eh. Naalala ko guys, break na kami. Tapos, parang after a month. Oo. I mean, like, 1 month after our breakup, nag-work ako, may nagtatawag sa akin. Hello, ma'am, delivery po. Pagbaba ko, guys, flowers, tapos nakalagay, happy monthsary. Break na kami, happy monthsary pa! Fantasy. Hindi totoo yun. Kaya kami fantasy niya yun. Break na kami, tapos monthsary pa rin na. Kasi nga baka daw lumambot pa ang puso mo. Oo, kasi marupok ako eh. Ayaw mo na. Pero di naman lumambot that time. Sabi ko lang, you. Ako, oo. Kasi di ba yung kwento ko nga sa'yo na na, di ba, parang nagsiselos pa rin kahit ex na. 2 na lang yung natira sa akin. So, guys. Me, I'm the winner. 6 She's the winner. 6 ang nakaano sa akin. Na nakaangat pa. So, oo nga, but, alam mo, feel ko guys, siya ang maraming madadown dito, pero ako pala yun. Bakit ako? Bali lang, hinaraan ko lang. Demon na yung ex ko, pero hindi naman ako nag-compromise sa pagka-demon niya. Okay, so andito na tayo guys sa last question of this episode. And that's, would you ever date someone who's friends with their ex? I will not. Kasi, hindi, di ba crazy nga ako? So, hindi kaya ng ka-crazyan ko yun. Baka mag-crazyan lang kaming dalawa. So, unahan ko na hindi. Oo. I think ako, hindi rin. Personally, kung nalaman ko agad na, like, very okay kayo, like, nag-hangout ba, everything, ganyan. Alam mo ba sa, like, friends? Yeah. And, like, if yung sinabi mo, sa kabaliwan kong to, hindi ako makakatulog niyan, ha? Ganun ko lang, magkasama sila ngayon, nag-party. Sama sila? Sama ako. Yun guys, I think, no, never. Hindi. Birthday ng friend nila. If best friend ko yon para kasali ako. Gigif ako siyang phone, laptop, bahay lupa. Di ba? Parang, personally, ako, no, never. Bakit? Bakit? Tingin mo? Kasi ako personally, baliw ako, so hindi ko kaya. Ikaw, Selosa personally. kasi ako eh. Di lang halata. Oh. Like, hindi naman ako, hindi ako ganun. Pero like, Selosa ka pala? oo. Kung may pagsaselosa naman. So, meaning palang bait ko talaga kasi parang never ka pa nagselos eh. Sa akin.
Wala naman akong pagsiselosan. Yun nga, meaning ang bait ko kasi wala akong Wala. Pinagsiselos mo ako, pero kasi alam ko lang na nantitrip ka lang eh. Shit, kailan kita pinagselos? Di nakaraan lang yung tangwa. Ay yung binondo. Well, Oh. baliw nga ako. So, pero di naman totoo yun. Kaya nga, di ba pinagsiselos Guys, mo alam ako? nyo, sa sobrang, feeling ko super established na ng relasyon namin ni Rick kasi nag-away kami. Tapos gumawa ko ng story, ko, ganyan, dyan lang siya sa kabilang ganyan. Tapos 1 week na, hindi ko pa binibreak yung joke ko na yun. I mean, yung story ko na yun, na hindi totoo, hindi ko pa binibreak. Tapos, inopen up ko ulit sa kanya, sabi ko, hindi ka naniniwala, no? Tumatawa lang siya. Hindi talaga siya, so sabi ko sa kanya, so feeling mo hindi talaga katakain lokohin. Tatanungin kita, tingin mo hindi talaga katakain lokohin. Hindi, kasi alam kong ganun ka lang pagalit ka eh. Gawa-gawa ka ng story. Kasi guys, may ka mag-fantasy na naglolo ko siya, ganun. Hoy! Hindi ako nagpa-fantasy na nagloloko ako, ha? Hindi totoo pala yung niloko mo ako. Hindi totoo yun, pero hindi ako nagpa-fantasy na niloloko kita. Kaya nga, Magkaiba yun. Ayun nga, hindi kasi, Hindi niya ma-labelan na maayos yung ka-crazyan ko. hindi ako nagpa-fantasy niloloko so, kita. ano yun? Anong tawag mo doon? Nothing. Anong nothing? That's what's the call, nothing. Basta yun magagawa siya ng story na, alam, may nakita akong ganyan. Tapos, ako naman, ipapamukha ko na lang sa kanya na naniniwala Love, ako. sinungaling ka. Wala pa ako sinasabi sa'yo ganyan. Sige, wala na lang. Wala pa ako sinasabi. Alam niyo, guys, sabi ko sa inyo, medyo hindi credible yung memories ni Rie. So, hindi totoo yun. Sige, ano na lang ang ginagawa mo? Sige. Nag-iimbento ako ng kwento, pero hindi ko iniimbento na niloloko kita. Ano ba yun? Ano pala yun? Hindi ako nag-iimbento. Like, alimbawa, hindi ako nag-iimbento na niloloko kita. Iba yon. Ano pala tawag sa kwento mo? Alimbawa, nagkwento ako, may kabit ako. Ganun yun. Hindi ako nagkikwento. Hindi ako nagkikwento ng gano'n. Kung okay sa ikwento mo sa akin nung nakaraan. Hindi. Pero hindi ko siya kinwento as kabit ko siya. Kinwento ko siya as friend kami na nagpunta kami Binondo. Totoo naman nagpunta ako Binondo. Friend? Wait, totoong nagpunta ako. Saan nga kayo nagkita, sabi mo? Love, totoong nagpunta kami Binondo. Pero pinalitan ko lang yung kasama ko. Kasama ko si Treyo. Pero pinalitan ko lang yung kasama ko sa kwento ko sa'yo. Ano nga sinabi mo sa kwento mo? Basta yun, for me kasi, ayun nga, hindi ako naniniwala din talaga sa mga pinagsasabi niya. Love, ang point itong tanong ko na to sa'yo, para ma-prove mo sa kanila, mabait talaga ako. Wala talaga akong ginagawa. Kasi the fact na hindi ka naniniwala, alam mo rin na hindi ko talaga siya kaingay sa totoong buhay. Hindi niya naman kasi gagawin. Tsaka, confident din naman ako sa sarili ko and sa relasyon namin. Yun lang, may mga mga ka-crazy lang na here and there, pero wala namang wala namang pagloloko. Guys, imagine, kahit ano kwento ko sa kanya, hindi maniniwala yun na nagloloko talaga ako. Tingnan nyo, tawa lang siya ng tawa, hindi siya na-hurt. Kasi guys, pag kunyari magkikwento siya ng mga gawa-gawa niya lang, pag tumatawa ako, sabi niya, maniwala ka! Hindi, okay. Siguro kaya ako siya ginagawa kasi guys, super peaceful kaya ng relasyon namin ito. Parang, if hindi ako magaganon, then what? What? Anong pag-aaway natin? Ay guys, alam niyo ba minsan, inaaway ko na lang to para, sabi sa kanya, aawayin ko siya, tapos pagtapos na, alam mo, gusto ko lang yung gawin. Hindi talaga ako galit sa'yo. Mga ganun lang. See? That's on having a peaceful, quiet relationship. But not quiet because of me. But basically, quiet dapat siya. Hindi ko lang siya pinapa-quiet. Anyway, that's it for our episode. So, sa mga mag-agree kayo, alam kong gusto niyo tong topic na to. So, mag-comment kayo ha. Kasi again, guys, please mag-comment kayo kasi gusto talaga namin binabasa yung mga comments yun and sa mga nagme-message pala sa amin dyan. Binawasan din namin. Yeah. Tsaka nag-reply kami. Kaya mag-message kayo. Gusto niyo mag-strict pa tayo. Hindi. Anyway, guys, please don't forget to like, comment, and subscribe and hit the notification bell para every time na nag-upload kami, makikita nyo agad. So, yeah, that's it for this episode! So, lahat na pinag-usapan natin today, sa atin lang to. Promise! Ano yun?